Mga kababayan, Pangulong Bongbong Marcos, ipinagmalaki po niya ang kanyang mga kandidatong senador ng kanyang partido. Tignan niyo po ang record ng ating mga kandidato. Yan po ang kanyang mga kandidato, mga kababayan. Yan, nakikita niyo po dyan sa screen natin. Yan po ang kanyang 12 inidoro. Diretso po natin yan sa mga inidoro, mga kababayan. Huwag niyo kakalimutan. Yan ho ay mga balimbing. Ayan po yung mga balimbing. Ayan, nandyan po si Erwin Tulfo. Balimbing ho din yan. Yan ho ay, alam niyo, yung nag-fake ng ano yan eh, ng pangalan, di ba? Para makapunta lang ho dun sa Amerika. Yan. Tito Soto. Number 1 din balimbing ho yan. Yan ho. Nakita niyo si Amy Marcos. Yan po ay isang mangga. Yan. Tapos yan din po si Panfilo Lacson. Balimbing din ho yan. Si, sino ba to? Si Rimulya? Bong Revilla? Bong Revilla. Yan. Yan, mambubudol ho din ho yan. Mambubudol ho yan, mambubudol. Tapos si Abalos. Yan po yung tuta. Tuta yan. Tuta ng ano yan. Ng mga Marcos. Yan, tuta. Tapos yan si Abby Villar. Balimbing ho din yan. Abby ano pala yan? Abby Binay. Sorry. Abby Binay. Sorry. Balimbing ho din yan. Number 1 ho yan. Na balimbing. Tapos, yung Cayetano. Yan mga magkakapatid na ho yan. Kung saan sino mga malalakas. Number 1 balimbing ho din yan. Hindi ho natin sila mapagkakatiwalaan. Tapos, ito si Lito Lapid. Yan. Kahit saan ho yan. Balimbing. Lahat ho sila balimbing. Lahat ho sila. Diretso natin yan sa inidoro. Parang ano lang yan eh, dilawan. Yan yung mga yan. Mga balimbing na yan, di ho dapat mga binoboto yan. Mga ganyan. Yan, si Pacquiao. Dati ho yung Duterte. Ngayon, lumipat sa mga Marcos. Ngayon pinagtatanggol ang Marcos. Ano ba naman yan, Pacquiao? Pati ba naman ikaw? Nasayang ho yung mga boto namin sa iyo. Pinagkatiwalaan ka namin tapos anong ginawa mo? Sobra, anong ginawa mo? Tapos, isa pa to, si Tolentino. Isa pa ho yan. Dikit na dikit ho yan kay Pangulong Duterte. Noon. Ngayon, sobrang sip-sip ho ngayon sa sa kay Bangag. Tapos, isa pa ho to, si Villar. Isa rin ho yung mga yan. Mga balimbing ho yan. Yung si Mark Villar nga dati gustong-gusto ko yan. Binoto ko yung mga Villar na yan. Ganyan ho talaga sila. Ganyan ho sa politika sa atin yan. So ngayon ho, ito, idediretso ho natin yan sa inidoro. Mga kababayan ko. So, ito, tandahan nyo ito mga pagmumukhang hiyo ito, mga to. Tandahan nyo yan. Yung nakipag-alyansa bagong Pilipinas daw, mga kababayan. Bagong Pilipinas, bagong pangalan, the most corrupt na bansa. Yan o ang bagong Pilipinas sa ngayon. Tapos meron ho ako ipapakita sa inyo dito na nag-perform. Na dati hong talagang sinisigaw niya Duterte, kay Sara Duterte. So makikita nyo ho, ito, panoorin ho natin. Pag sinabi kong 12, sabihin nyo alyansa. 12, ano yan? Basura. Diretso sa inidoro. Ano yan? Yan. Isigaw nyo ho yan. Kikilala nyo ho yan? Si Andrew E. Dati ho yung supporter ni BP Sara Duterte. So ngayon, pati ho to. Ang lakas ho ng tawag dito. Ang lakas ho ng kapag may pera ka talaga, doon ka sasapi 'di ba? Syempre pera-pera lang ho yan talaga pinag-uusapan diyan. Sayang ho itong si Andrew E. Gustong-gusto pa ho natin tong rapper na to, pero isa rin pala hong basura to. Ayun ang pinagsisigawan niya. Tingnan natin. 12,
Basura! Labing dalawa. Basura! Labing dalawa. Basura! Labing dalawa. Balimbing! Parang mas maingay dito ah. Wala. Wala nga nagpapalakpakan eh. Wala nga nagpapalakpakan eh. Wala man lang suporta oh. Tingnan mo, parang napilitan ho lang itong mga audience nila eh. Mga nahakot nilang mga tao eh. Tingnan nyo, napilitan lang ho yan ah. Yung mga yan. Wala. wala ho. Ayan. Yan, parang napilitan lang ho sila oh. Tingnan nyo. Pag Ngayon. sinabi kong para sa, sabihin nyo, para saan? kaunlaran. What the? Para sa kaunlaran. Oh my goodness. Ano may mga pinagsasabi mo? Kaunlaran, eh wala nga nagawa eh. Wala nga nagawa si Bangag eh. Kaunlaran. Pabagsak tayo mga kababayan. Pabagsak. Hindi o kaunlaran yung ang nila, ang ginagawa nila sa atin. Pabagsak ho, pabagsak. Maliho yan yung ginagawa nila, isinisigaw nilang ganyan. Huwag na ho tayo magpapabudol sa mga ganitong bagay, mga kababayan. Hindi na, ayan o, tingnan nyo o. Para saan? Para sa, Para sa, para sa, nandito yung ingay ah. oh, wala. Wala talaga. Walang ingay. Kasi nga, mga kababayan, alam na ng mga Pilipino ang mga pinaggagawa nila sa atin. Nililin lang ho tayo. Nililin lang. Kitang-kita naman ho natin. So, kung talagang sinusuportahan ho kayo ng mga kababayan natin, masasaya ho yung mga yan. Makikita nyo ho yung mga tao. Tignan nyo yung mga tao. Tignan nyo. Masaya ho ba sila? Hindi, di ba? Hindi ho. Dahil sa pambubudol nyo ho. So, wag na ho tayo papayag sa mga ganyang bagay. So, ito na. Dito na tayo. Itong inaano nga ni Bangag na itong mga kandidato daw niya ay magagaling. Tapos, itong mga ano na daw to, mga veterano na daw to. Veterano. Sa veterano dyan nga sa na wala namang ginawa. Wala namang mga ginawa yung mga yan. So, ano ba yung mga nagawa niya nan? Matagal na nga sa Senado yung mga yan. Pero, ano nagawa? Wala, di ba? Wala silang nagawa. Tagal-tagal na umupo, tas gusto pa natin pabalik yung mga yan. Hindi na ho tayo. Kailangan na ho natin mamili. Talaga, kailangan ho naman natin ng bago. Ano ho natin, iboto po natin yung mga bago na. Yung PDP laban. Yun po ang natin, yung solid Duterte po. Yun po ang natin, ang iboto natin mga kababayan. Dahil itong mga to, basura ho yung mga yan. Basura na ho. Wag na ho tayo. Kasi nag-ano na sila eh. Naglingkod na sila sa bayan eh. Pero anong ginawa nila? Wala. Wala ho. Wala silang nagawa sa bayan natin. Umasenso ba ang bayan natin? Hindi. Wala ho. Ano ang nangyari sa bayan natin? Ngayon, bumalik, dati ho, okay, kay Pangulong Duterte. Yung ngayon, bumalik na ho yung mga drogista. Marami na ho naghihirap ngayon. Walang mga trabaho. Walang infrastruktura na gawa. Bilyon-bilyon ho ginagastos para doon sa budget na ito nga, puro ayuda lang, ayuda. Ano mangyayari sa atin kung aayudahan mo lang mga Pilipino at gagamitin mo lang dahil sa mga sa eleksyon na to. 'Di ba? Tapos laganap na talaga ang korupsyon. Hindi ho ba natin nakikita 'yan? Dapat ho magising na ho tayo mga kababayan. Huwag ho tayong papayag muli na mabudol ho tayo. Mabudol ho tayo mga kababayan. Huwag ho tayo pumayag. Yan po. Ito po, basura po natin itong mga politikong ito, na mga veterano daw, na magagaling. Pero wala naman ho sila na ipakita, di ba? Ito po, panoorin ho natin ang kanyang mga pinagmamalaking, mga senador dati. Tignan ho natin. Pangkaraniwan ang mga aming kandidato. Hindi po kagaya ng mga nakikita natin sa mga iba't ibang partido. Hirap na hirap makakuha ng kanilang mga miyembro. Ang aming pong ipinagmamalaki ang pinaglalaban ay subok na
at matagal nang nagseserbisyo sa publiko. Subok na daw at matagal lang nagseserbisyo sa publiko. Yun nga ho ang problema ho eh. Wala ho silang nagawa. Ano ho nagawa nila? Di ba? Wala ho. Umunlad ba ang ating bansa? Hindi ho. Palubog ho ang ating bansa, mga kababayan. So, basura po natin itong mga to, mga inodoro itong mga to. Ginagamit lang ho tayo na itong mga to eh. Yun po solid Duterte po tayo. Kasi sa Duterte po, nakita po natin yung naging maayos ang ating bansa na ano po, itong mga durugistang to na ayos po ni Pangulong Duterte. Na ayos po niya. Mga durugista na to. Kung hindi po niya ginawa ito, naku, sobrang laganap na ho ng droga sa Pilipinas. At bawat sulok po siguro yan, puro mga bangag. So ngayon, itong administrasyon na to ngayon, puro wala akong ginawa talaga. Wala akong ginawa. Kayo ho! Alam niyo naman po ho yan, di ba? Mag-comment lang ho kayo kung anong nagawa niyan. Kung anong nakita nyo na ginawa na mabuti sa ating bansa. Sabihin nyo sa akin. Di ba ho, wala? Sige, tignan natin to, mga pinagsasabi na ito. Hindi po ay naaawa rin po kuminsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa para makakuha ng mga malalakas at magagaling na kandidato. Di tulad ng iba, karampot lang ang kandidato. Dito po, buo kami. Hindi lamang buo sa numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang buong Pilipinas. So kapakanan daw ng ating bansa. Ano ho nangyayari ngayon, di ba? Nakikita niyo ba ho ang nangyayari ngayon sa ating bansa? Di ba? Marami ho nag-iingay. Marami ho na nangyayari, korupsyon, na hindi nyo mapaliwanag. Yun ho. Dahil yan po ang unang problema natin, korupsyon. Kung wala hong korupsyon, maganda ho ang ating ekonomiya, ang takbo ng ating bansa. Yan po dapat ang ikakaunlad natin, ang sinasabi mong kaunlaran. Ano nangyayari? Diba? Wala ho. Wala. Puro panlilin lang ang ginagawa nyo. Puro mga korupsyon na yan. Yan ang problema. Hindi ho kaunlaran. Ito ho, kasinungalingan ho itong sinasabi na itong bangag na to eh. Sinungalingan ho. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhan. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Ano ho yung sinasabi ho nito? Pinabayaan daw dahil ba sa pandemic natin nung may coronavirus, di ba? Ano ho gagawin niya ni Pangulong Duterte nun? Maganda ho yung ginawa niya na prevent po niya yung spread nung virus sa ating bansa. Dahil diyan, syempre mag-spend ka ng pera na malaki. Bibili ka ng mga vaccine para maprotektahan ng bawat Pilipino. Yun ang ginawa niya. Ayun talagang dapat mong gawin. Na talagang paglaanan mo ng pansin. Ayun ang naging problema ho. Hindi mo, yun ang nagawa niyang maganda na na-prevent niya kaagad na ito ay ma-spread sa buong na maapektuhan ang mga kababayan natin. Yun ho ginawa niya, bumili ho siya ng ng gamot na ito para sa anti-coronavirus, di ba ho? Yun ho ang ginawa niya. Ikaw, ano nagawa mo? Ngayon, ano nagawa mo ngayon? Anong ginagawa mo? Wala. Nasa opisina ka lang, di ba? Nagpapakita ka ba? Anong mga ipakita niyo sa amin kung ano nagawa ng gobyerno sa ngayon. Wala ho. Ang galing mo mambatikos noon. Tapos ngayon, wala ka naman ipagmamalaki sa amin. Di ba? Sige. Batikos ka pa. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig.
Tiyatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa ron ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Naku naman, bangag ka ba? Bangag ka ba? Anong gusto mo? Giyera sa sa China? Giyera ba ang gusto mo? Hanggang salita ka lang. Meron ba tayong panlaban dyan sa kanila? Wala. Meron ka bang mga yung mga kagamitan na pangontra sa sa giyera? Wala. Anong ginawa mo? Yung budget sa AFP modernization, anong ginawa nyo? Kinaltasan nyo yung mga budget. Kinaltasan nyo. Para magkaroon tayo ng maraming ng mga barko, mga eroplano. Yan, kailangan natin para depensa natin ang ating bansa. Pero anong ginawa nyo? Diba? Kinaltasan nyo ang budget. Pati yung DOTR. Kinaltasan nyo yung modernization. Wala. Kinaltasan nyo lahat. Anong ginawa nyo sa budget? Hindi nyo sinusuportahan. Anong ginagawa nyo? Diba? Mapoprotektahan mo ba ang ating bansa kung ganyang ginagawa nyo? Na kailangan nila ng budget para bumili ng maraming barko, para maprotektahan ng ating ang ating paligid ng Pilipinas, yung economic zone natin. Wala ho eh. Ginawa nyo, kinaltasan nyo yung budget, at wala ho kayong ginagawa. Yun na ang problema nyo. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Ano yung mga pinagsasabihan nito? Hindi ko maintindihan eh. Nasasakdal sa pagyurak sa mga kabataan at kababaihan. Bangag yata ho ito eh, no? Dahil ba yan saan? Saan ho ba dahil dyan? Tuloy nga ho natin. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pogo. Yun tungkol sa pogo. Wala ho sa kanila paglalastangan sa mga kababaihan. Ay nako. Pogo. Pogo ang pinag-uusapan dito? Okay. Ang nangyari po nga dyan sa pogo na yan ay para nga po yan sa di ba naimbestigahan na ho nga yan. So napa-stop na ho yan, di ba? Dahil kumikita ho din tayo dyan sa pogo na yan para makatulong sa ating gobyerno. Pero dapat talaga yan ay puro legal at nakarehistro sa atin at hindi ho natin na papayagan na maging illegal ho yan dahil kailangan ho natin bantayan para namomonitor natin at yun nga yung kinikita natin dyan ay yan lang po ay pansamantala na ginawa noon ni Pangulong Duterte na pinayagan yung pogo na yan. Yun po yung para pantulong sa ating gobyerno para kumita ho tayo. Yan lang ho yan. Ang nangyari po ay bigla na lang ho kumalat at naging illegal at hindi na ho sila nagparehistro ng mga kanilang operasyon. Yun po dapat nabantayan ho yun at nabantayan nyo dapat, di ba? Yun. So ngayon maganda na rin yung ginawa nyo na in-stop nyo dahil nga nakatulong na rin sa ating gobyerno dahil sa pagbayad nila sa ating gobyerno na pinahintulutan natin sila. Yun lang po yun. Pero yung sinasabi mong pagyurak sa mga kababaihan tsaka kabataan, di ko ho yun. Di ko ma-relate yung sinasabi nyo. Baka ho pa kayo bangag pa ho kayo sa sinasabi nyo ngayon. Di ko ho naiintindihan. O ako yung bangag talaga. Ituloy ho natin. Tayo ngayon ay nasa sangandaan ng ating paglalakbay bilang isang malayang bansa. Bilang isang sambayanan may dangal, may sipag at may talino. Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Mga kababayan, hindi na ho tayo talaga babalik dahil sa mga ginagawa nyo. Na po kami, nagigising na ho kami sa mga pinagagawa nyo dahil sa itong korupsyon
Number one ho yan na problema sa ating bayan, mga kababayan. So, ito mga sinasabi ho nito, kasinungalingan ho talaga. Gumawa pa ho siya ng script ho, nagbabasa siya. Pero kung nakaano naman, parang wala hong hindi ho totoo na galing sa puso ho niya. Si Pangulong Duterte ho ba, ganyan ho ba magsalita? Di ba hindi? Diretso ho siya magsalita sa inyo. Hindi ho nagbabasa yan ng script. Hindi ho nagbabasa yan ng script. Ang ginagawa niya talaga, totoo at galing sa puso niya yung sinasabi niya. Ito, ano napansin nyo dito sa bangag na to? Di ba? Wala. Nagbabasa ng script. Hindi mo talaga malalaman na bukas sa puso niya yung sinasabi niya. Di ba ho? Kayo na ho magsasabi. Kayo makikita nyo sa kanyang body language kung totoo nga ba ang kanyang mga pinagsasabi. Di ba? Yun lang ho yun eh. Malalaman nyo ho sa isang tao kung totoo ang mga pinagsasabi niya. At bukas sa kalooban niya at talagang may malasakit siya sa bayan at sa mga Pilipino. Yun lang ho yun, mga kababayan. So magising na ho tayo. Magising na ho tayo dito sa mga kasinungalingan na mga pinaggagawa nitong mga tolonggis na to. Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Nais ba natin bumalik sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inosenteng mga bata na inagaw sa kanilang mga anak, mga ina, kinuha sa kanilang mga tahanan at inagaw ang kanilang kinabukasan? Walang nagnanais na Pilipino na mabalik tayo sa ganyang klaseng pagpatakbo. Wala na ho tayong nais na maibalik sa dati talaga. Kailangan na ho natin ng bagong liderato ng ating bansa. Hindi ho ito kagaya nito. Never again ho dito sa mga taong to. Ito sa mga Marcos na to. Wala ho silang utang na loob sa atin. Nabudol ho tayo. Nabudol. Tandaan nyo yan, nabudol ho tayo. Kundi dahil kay VP Sara Duterte, hindi ho ito mananalo. Tandaan nyo ho yan. Dahil sa kanyang suporta. Dapat nga ho talaga si Vice President na lang ang tumakbo noong VP Sara Duterte na maging Pangulo noon. Sana yun na lang ang nangyari at hindi ho tayo nabudol sa ganitong sitwasyon ngayon dito sa pinaggagawa niya itong bangag na to. Tataka nga parang yung mga iba na naging kandidato nag-deliver lang yata ng suka nabigyan na ng certificate of candidacy dahil wala walang ikukumpara sa ating mga kandidato. Kung ihahambing natin sa mga napulot nila, ang ticket natin mula sa Senado hanggang Sangguniang Bayan ay mga leader na subok sa serbisyo. Magandang record na pwedeng ipagmalaki kahit kanino. Hindi na ho natin kailangan ipagmalaki yung mga yan dahil alam na ho natin na diretso sila sa basura, mga kababayan. Subok na ho yung mga yan pero wala hong nagawa. Mga balingbing. So kailangan ho natin na idiretso sila sa basura, inidoro. Yan po ang gawin ho natin. Ang iboto ho natin, ang PDP laban, Solid Duterte po tayo. Kung ano po yung mga inendorso ni Pangulong Duterte, doon po tayo mga kababayan. Solid Duterte po tayo. Wag ho natin itong pakinggan. Itong mga kasinungalingan nitong administrasyon na to. Natin ang isa-isa, napakatingkad ng ating kakayahan, ng kanilang kakayahan at ang mga pambato para sa pagbabago. At kapag pinagsama kagaya nito na nangyari dito sa alyansa. Yan, kagaya ho yung mga yan. Mga mambubudol ho yung mga yan. Mga mambubudol, mga tuta, pambubudol, mga balingbing. Yan ho yung mga yan. Mga manggagamit ho yung mga yan. Yan, tandaan nyo yung mga yan. Huwag kayo ho maniniwala sa mga ganitong kasinungalingan. Ay lalong nakaka-impress ang kanilang pinagsamang lakas at galing. Pinagsamang lakas at galing. Oo nga, magaling sila ho sa mga katarantaduhan.
mga panlilinlang, pambubudol, at ito, isa pa tong bangag na ito. Huwag na ho tayo maglokohan mga kababayan, di ba? Hindi ho tayo papayag sa mga ganitong sitwasyon na uulit-ulit ang kanilang pinaggagawa sa atin. Kapag ho sila nanalo, ang mangyayari ho, ganito uli ho ang mangyayari. Talagang lulubog ang ating bansa. Lulubog talaga sa korupsyon dahil sa korupsyon. Tandaan nyo ho yan, mga kababayan. So, diretso pa tayo sa sa Solid Duterte. Doon po tayo bumoto. Yun po ang suporta natin para hindi po suportahan po natin ang mga inendorso ni Pangulong Duterte at protektahan po natin si BP Sara sa kanilang impeachment. So mga kababayan, huwag ko kayo magkalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel para mga banatan ho natin yung mga politikong basura itong mga kababayan. So para update po kayo sa ating video, mag-comment ho kayo, mag-like at i-share po natin to sa ating mga kababayan para alam nila kung ano ang mga nangyayari sa ating bansa. Maraming salamat po mga kababayan. See you next video po.